Mga kalakbay, nandito tayo ngayon sa Makati City at papasok tayo ng Skyway Stage 1. At ang Stage 1, ito yung construction ng elevated 2x3 lanes expressway from Buendia to Bicutan. So akyat tayo dito sa rampang to ng Buendia Skyway. Tayo ay magtutuloy-tuloy papunta ng dulo ng extension itong Skyway. So ang mga madadaanan nating mga exit dito, syempre mauuna yung sa NAIA Terminal, tapos yung sa Bicutan, at susunod yung sa Sukat, at pagkatapos noon ay may exit ng papunta ng Alabang sa Pote Road, at yung isa ay pababa na ng SLEX na sakop na siya ng Muntinlupa. So, ang Metro Manila Skyway Stage 2, ito ay continuation ng Stage 1 Elevated Expressway from Bicutan to Alabang over the existing alignment of the SLEX. Ang Stage 2 ay extended the toll road na meron nitong halos 6.88 kilometers. So maraming salamat mga kalakbay, at alam nyo ba na nung mga una ang Skyway na to ay meron siyang rampa ng Bicutan doon sa service road, northbound and southbound, at ang rampa noon ay bakal pa yung kanilang nailagay na daanan doon. Pero yun ay natanggal na at napalitan na. So nawala na yung exit doon sa service road ng west at ng east service road. So yung rampa pababa ng west service road natanggal na yon at in-upgrade na itong Metro Manila Skyway Stage 1 at Stage 2. So yung Stage 2 ay nagdudugtong na ito sa pinakadulo ng SLEX doon sa Muntinlupa, Alabang. Marahil may mga nakaabot sa inyo noong sinasabi ko na may mga rampa noon na bakal pa yung kanilang ginawang rampa doon sa pababa at sa paakyat ng Bicutan Skyway. So maraming salamat sa mga patuloy na nanonood sa ating channel, sa mga nag-subscribe, sa mga nagko-comment, nagla-like, nag-share, maraming salamat po. At sa mga nakakanood sa ating channel, marami pa tayong mga videos na gagawin about travel, at kung kayo po ay nabibigyan ng tips, maraming salamat, at makatulong nawa ang ating channel sa mga nagta-travel, mga naglalakbay na kagaya natin, sa pagbibigay natin ng updates sa mga kakalsadahan at sa mga tips na ating nai-share patungkol po sa driving. Maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. So sa bandang unahan nito ay nalapit na yung exit ng NAIA Terminal. So sa bandang kanan, ayan yung papasok ng NAIA Terminal. So diretso tayo dito. Makita natin sa taas na yan yung bridge na galing naman yan ng south. So yan naman yung entry galing ng South Skyway papunta ng NAIA Terminal. Okay, so medyo maganda yung flow ng traffic, maluwag. Ayan, kitang-kita naman natin ang daan. So malaking bagay talaga kapag ang ating travel ay araw, maliwanag. Meron tayong Bible verse ngayon, at ito ay ating mababasa sa Book of Matthew chapter 5 verse 14 hanggang verse 16. Sa New King James Version, ito yung sinasabi: "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampshade, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." So, salamat sa Panginoon sa kanyang salita, at ito ay patungkol sa liwanag, sa ilaw.
At ang isang ilawan ay hindi inilalagay sa ilalim, kundi ito ay inilalagay sa tamang lalagyanan, sa ibabaw, at kapag ganon, ito ay nagbibigay ng liwanag sa buong bahay. At sabi dito ay tayo ang ilaw ng mundo. Lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw upang makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa, at sa ganon ay luluwalhatiin nila ang Ama sa kalangitan. So kapag nakita ng ating kapwa ang ating mga mabubuting gawa sa biyaya ng Panginoon, ay ang glory noon ay hindi sa atin. All glory belongs to God. Kaya maraming salamat sa salita ng Panginoon. At syempre nga, sabi ko kanina, kapag ganitong maliwanag, mas magandang naglalakbay kasi talagang kita natin halos yung ating mga dinaraanan. Hindi kagaya ng kapag madilim, kapag gabi ay may mga lugar na minsan ay nahihirapan yung ating sight. Kagaya din ng buhay natin na tayo ay binigyan ng Diyos ng liwanag at hayaan natin na makita yan ng ating mga kaibigan, ng ating mga nakakasalamuha, ng ating kapwa, at lahat ng kabutihan na ating ginagawa. Ang lahat ng kapurihan noon, kaluwalhatian ay para sa Panginoong Diyos. So malapit na ang exit ng Bikutan at napansin natin may mga cone yung ating dinaanan kanina, at yan ay ginagawa yan malimit kapag malapit na yung volume ng mga sasakyan dun sa northbound. So nagbibigay sila ng counter lane dito sa ating lane. Pero kapag medyo okay naman na maluwag na ulit, tinatanggal na ulit nila to. Kung manggagaling tayo ng Makati at tayo ay mag-exit ng Bikutan, kung hindi ako nagkakamali, nasa dati 72, 74 yung bayad. Pero ngayon hindi ako nag-exit ng Bikutan kaya hindi ko masyadong kabisado. Pero dati ganun yung bayadan. Sa stage 1 yon. Tapos sa exit naman ng Sukat ay dati 118. So muli, hindi ako nag-exit ngayon ng Sukat, so hindi ko masyadong kabisado. Pero kapag ang exit natin doon na sa pinakadulo, yung extension, 162 o 64, 164 yung extension. So yung hindi ka nadadaan ng SLEX sa baba ng parte ng Muntinlupa, so may dire-diretso na ginawa. Yun yung extended ng skyway na to na ating dinadaanan. So 164, tama, 164. Ngayon bababa tayo ng skyway, ang dulo nun ay Muntinlupa nga. Tapos kapag pumasok na tayo ng SLEX, iba na yung bayadan doon. So once na nakababa na tayo doon, since isa lang naman yung RFID na ginagamit dito, yung auto sweep, itong Skyway at saka ang SLEX, pero iba yung singil ng Skyway at iba yung singil ng SLEX. So kung hindi ako nagkakamali, pag kagaya ng Southwoods ang ating exit mamaya, ang bayad doon ay plus 42 pesos. So iba yung mga price niya doon sa iba-ibang mga exit. So ang travel natin ngayon, Makati Buendia ang ating entry. So ito yung Metro Manila Skyway Stage 1 at bababa tayo doon sa upgraded doon sa dulo ng Muntinlupa. Pagbaba noon ay SLEX na. So yung payment na kukunin sa atin dito ay 164. Pero pagdating doon sa SLEX, iba na yung amount na babayadan doon. Pero kung galing kayo ng Balintawak o galing kayo ng Caloocan, halimbawa, Quezon Ave, galing kayo ng Bonifacio, iba-iba din yung mga rate ng bayad. Ang sinasabi ko lang mula sa stage 1, mula Makati, ayan, hanggang doon sa pinakadulo na ng extended nga, 164 yung singil at
Okay naman kahit ganun yung bayad kasi kita naman natin sulit yung daan at mabilis nating mararating yung dulo ng Skyway dito sa southbound. So yung sunod na exit ay Sukat, tapos sunod na yung naghahati ng Alabang Sapote Road at pababa ng Islex. So yun yung unang madadaanan mamaya kasi yung mga pupunta halimbawa ng Madrigal, doon sila pwedeng dumaan kasi yung extended wala na yung daan papunta ng Madrigal kundi diretso na yon pagbaba ng Islex, Muntinlupa. So yung distance ng Skyway from Buendia, Makati papunta ng Bikutan at Parañaque City ay 9.3 kilometers. Ito yung stage 1. Tapos yung rehabilitation na ginawa, yung existing SLEX at grade from Magallanes to Alabang ay 13.4 kilometers. Tapos sa stage 2, yun po yung continuation ng stage 1, ang elevated expressway from Bikutan to Alabang over the existing alignment of SLEX na merong 6.8 kilometers. So tuloy tayo at maraming salamat muli sa ating mga nakakasama, sa mga sumusuporta ng ating channel. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsishare, nagko-comment, nagla-like, sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe. Maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. So ang magiging lakbay natin ngayon ay dito lang sa MMS 1 at MMS 2. Metro Manila Skyway Stage 1, Metro Manila Skyway Stage 2. So ito na yung dati meron ditong toll booth pero ngayon ay tinanggal na. So dun sa kabila, doon yung singilan pero dito pass-through na. So ito yung sinasabi ko na sa kaliwang side, yan yung papunta ng Alabang Sapote Road. Yung exit niyan. Tapos etong diretso na to, ito naman yung papunta ng SLEX. So dire-diretso na to. Ayan. So diretso tayo dito at medyo malapit naman na yung dulo nito. At ito lang yung ating gagawing lakbay ngayon. So titingnan natin kung ilang minutes tinatakbo from Buendia to Muntinlupa, Alabang, yung extended na ginawa dito, ilang minutes tinatakbo. So time check tayo, nasa 13 minutes na yung tinakbo natin. Ito yung extension, ang haba nito medyo maganda rin. 2 lanes lang siya. Speed limit dito, dinagdagan na dati 60 pero ngayon ay 80. Kaya lang yung mga close van ay nananatili sila sa 60 km per hour. Tapos yung mga first class na mga sasakyan, 80 kilometers per hour. Pero sa mga curb na area ay may nakalagay na 60 kph. So kung babaybayin natin ang Skyway at kung halimbawa galing kayo ng NLEX tapos bababa ng SLEX, dito ang baba sa ating travel ngayon. At dun sa kabila naman, vice versa, may entry naman ng papunta ng north at ang exit naman syempre ay doon sa Balintawak. Okay, medyo malapit na tayo sa ating travel sa dulo. So ginawa natin ng time kung ilang minutes. Gagawa natin ng travel time mula dun sa rampa ng Buendia, Makati hanggang dito sa dulo ng Skyway. At mapapansin natin dito na merong signage, may arko na welcome to SLEX dito maya-maya sa ating unahan.
Ayan, maganda pa rin ang panahon. May mga ulap-ulap na hindi naman karamihan. Mainit yung panahon pero nakakatulong yung mga ulap. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel, sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat. Ang lagi nating sinasabi, kapag nagda-drive, dapat nakakondisyon ang katawan. Dapat i-check din lagi ang kondisyon ng mga sasakyan na ating ginagamit sa bawat travel, sa bawat lakbay. So ito, malapit na tayo sa pinakang boundary ng Skyway at pababa na ng SLEX. So yan, may mga billboard na. Malalaking billboard na mga nakalagay ngayon. Okay guys, maraming salamat muli. Ito, malapit na tayo sa signage o sa parang arko na welcome to SLEX. So time natin 16 minutes. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. God bless us all.